I'm sorry, iniingatan lang kita. Wala sa Makati mga taong gustong manakit sa'yo kundi nasa Pampanga. Paano kung matuntun ka nila dyan? Biglang bumaba ang boses noon, halata namang totoong nagsisisi. Parang siraulo na si Agaton sa pandinig ni Clea pero pinagpapasensya na lamang niya. Isa pa, hindi rin naman non-deserve na papagtaasan niya ng boses. Mamaya si Mateo naman ang kakastiguhin niya. Yes, I know. She calms down and massages her own neck. I'm sorry then, Attorney Agaton, but please try to understand that my Lala died and I couldn't let her go without seeing her for the very last time. Pakiusap ni Clea. Sumaliap sa binatang nagmamaneho pero walang kasing bagsik ang mukha ni Mateo. Para tuloy siyang kinabahan pero alam niyang di naman niya siya nito sasaktan. Okay, just take care, I understand. I'm sorry, hanggang kailan ka sa Angeles City? Call me, text me, let me know if you're doing okay. Sabi noon na parang nagpangiwi sa kanya. He sounded so paranoid. Parang nangangatal si Clea sa pagpaparamdam ni Agaton ng concern. Kakaiba sa pakiramdam niya pag si Mateo nagpapakita ng concern. Maybe because Agaton sounds so mushy while Mateo is bossy. Okay, I will. Bye. Thank you for everything. Sagot na lang niya para matigil na. Bye. I like you, Clea. You know that. Agaton confessed meekly. Kulang na lang iparinig niyang buntong hininga niya sa lalaki. Ewan, nakokornihan siya. She doesn't like the way how he treats her. Parang ang lamya-lamya noon. Now she concluded hindi pala lahat ng manliligaw nakakakilig. Sige, attorney, salamat. Bigla siyang natigilan na maputol ang tawag. Hello? She said. Yun pala pinatay ni Mateo ang iPhone mismo at nakita yun sa sulok ng kanyang mata. Tito Mateo? Saway niya rito. What? Ganti nito sa kanya pero hindi siya natinag. Aba, pati siya pinagsusungitan pa? You're so bad. Agap niya rito pero ngumisi lang to na tila ba nakakainsulto. And a soft mocking sound passed through his lips. He does not deserve my respect, nor do you, she sassed. Nanapang ang mata ni Mateo nang sulyapan siya pero binaling din kagad nito ang mata sa kalsada. Alam kong minura mo siya. In Espanyol mo pa nga eh. He deserved it. Bulong ni Mateo kaya't lalo siyang nanggigil. Stop it! Saway ulit ni Clea at sumunod naman ang binata. Pinatayin mo pa ng phone para kayong bata. At nagsalita ang matanda. Ganti naman ito sa kanya. Kumulo ang dugo ni Clea sa inis. Iniinis siya nito at malinaw yon. Ngayon ibang version naman to ng lalaki. Iba naman kay Agaton. Pwede ba? Huwag yun na nga akong pag-awayan. You know what, if both of you will keep on fighting, doon na lang ako sa custody ng PNP. Hahanap na rin ako ng ibang abogado. Irap niya at sinaksak na may karasan sa tenga ni Mateo ang aparato. Infierno, no, he muttered. Walang Espanyolan. She fumes and maddeningly closes her arms over her chest. She's breathing heavily, trying to calm her blood pressure. Siya yatang maha-high blood. Go find another lawyer. Utos ni Mateo sa kanya kaya napanganga siya. So ano, bibigay na rin siya nito sa custody ng PNP? Ang galing, ang sama na ugali. Mateo glanced at her. But I'll make sure you can never replace me. Where I am, that's where you'll be. After 45 minutes, finally Mateo's blood pressure drops down. Pinatay niyang makina ng kotse matapos maiparada ang sasakyan sa VIP garage na siya lang po pwedeng mag-park. He tilts his head to the side and leans closer to Clea. Nakarap to sa gawin niya kaya't kitang-kita ni Mateo ang maamang mukha. And he swears to hell he wants to run down his fingers to her cheek. Mabuti na lang at di na to nakipagtalo sa kanya kanina dahil baka napagbuntunan lang ito ng ines kay Agaton. Mabutit natulog na lang to at mas piniling manahimik. Akala naman yata ni Agaton basta-basta na lang niyang ibibigay ang anak ni Denise sa lalaking yon. Ano siya? Bangag? He'll not do it because Clea is Denise's daughter, but because he is feeling something unusual for her. She is a treasure worth keeping and he will not let her go just like that, whether what he feels is plain sexual or emotional. Masyadong nagmamabait ang hinayupak na yun pagkarapan dalaga. Di naman siya naunang magmura kanina eh. Binalik lang niya ako nung sinabi ni Agaton sa kanya. Sa sobrang galit dahil sinamahan niya si Clea sa Pampanga kung ano-anong nabitawang salita ng abogado. He's aware that this is not just because Villena was concerned. It is because he was jealous. If something happens to her, magkakamatayan tayo. Lieutenant General Bustamante? Well, hindi naman niya masisisi kung ganun umasta yon taong parang asong nauulol. Kasi halata namang parang grabe yung tama kay Clea. Kaya lang sa lahat ng ayaw niya, minumura siya. Nobody ever cussed him and he wouldn't let anybody shit him now. Pag naman siya makipagsabay ng panliligaw, yun lang, dehado siya kasi di naman siya marunong. Ang panliligaw niya dinadaan niya sa halikan at ang tuloy, hindi sa simbahan kundi sa kama lang.
Parehas lang naman nilang iniingatan ng dalaga. Mas lalo siya dahil konektado to sa buhay niya. Kaya lang di naman niya po pwedeng pigilan ang kagustuhan nito na makitang lola kahit nasa burol na lang o sa libing man. He's not going to take that moment away from her because he doesn't want to see her cry. She had enough and she must not have much more pain starting today. She got nobody and it's not easy to be a loner. And as long as he's working as her private security, he will make sure that he'll give her anything that she wants. Siya magbibigay ng kaunamang di na ibigay ni Denise. Bumaba si Mateo sa kotse matapos titigan ang nahihimbing nitong mukha. She is so calm and peaceful, so lovely. Finally, nasa MA Royalties Inn na sila. The 15 hectares well-improved commercial land with twin hostels, one of his many well-appointed properties all over the country, and the finest inn in Pampanga. Diyos ko, sa Senyorito Mateo! Tiri na isang pinagkakatiwalaan niyang staff sa inn na makita niyang bumaba siya sa sasakyan. Ang matandang dalagang janitress na si Aling Corita. Nginitian niya ang matanda at ang mga babaeng empleyada na napatulala sa kanya. Umikot siya sa may backseat at kinuha ang bag nila ni Clea. They're only using one traveling bag. Ino niya itong lagyan ng damit ng dalaga. Saka na lang niya nilagay ang mga gamit naman niya. Come here, you little sleepyhead cat. Ani niya sa pusang nag-inat pa. Sinimulang bakbakin ng blue leather cover upuan niya. Oh Jesus mother, stop that! Kaagad niya yung kinarga para maisalba ang kawawa niyang seat cover. At anong itsura niya? Mukha siyang yayat, di yun bagay sa image niya. He's tall, huge built and masculine, yet he is carrying a fat cat and a bag. Umiling na binuksan ni Mateo ang passenger door. Pinasok ang kalahati ng katawan para gisingin si Clea. Hey, Kitty! Alog niya sa hita nito. Nakuha pa niyang pasimpleng singhote ng tagiliran ng daig ng dalaga. I'm awake, nahihilo lang. She sounded so sleepy. Nakapikit pa rin ang mata ni Clea at wala itong kaalam-alam na nagtatalo na naman ang respeto niya at kabastusan. He wants to kiss her. She's not even aware what could she really bring when she's holding him. And worse, she hugs him. Gusto mo ba kargahin din kita? Napangiti si Mateo sa sariling alok. Kanina lang nag-aaway sila, ngayon parang wala lang nangyari. Clea tersely opened her eyes and looked at him with her knitted brows. Anong kargahin? Nahihilo lang ako, kakargahin mo. Di naman ako lumpo. Kanina, sungit-sungit mo rin, inaaway mo pa ako. She gave him a full eye of blush off his hand. Sinabayan pa nito yon ng isang gigil na para siyang kakagatin, kaya napangiti na lamang siya. Alis na nga, tito. Angil ni Clea sa kanya, pero mas lalong hindi si Mateo kumilos at palihim na tinitigan muna ang nagpipink nitong mukha sa inis. When he satiated, he moved half of his body out of the car and finally gave her way to hop out. Nako, Senyorito Mateo, wala ho kayong pasabi. Boses yon ng kanyang paboritong janitress, nakatiwala ng buong lugar bukod pa sa manager na si Lyndon, a gay friend of him. It's okay, Aling Corita. I texted Lyndon this morning. Baling ni Mateo sa matandang babae na parang napapalis ang ngiti habang nakatingin sa bitbit niyang pusa. Parang nahuhulaan na niya na hindi siya ganun kamacho dahil mukha na siyang yaya na isang Persian cat. May kasama ka ho, Senyorito? Girlfriend ninyo? Ang bata-bata. Lumaki ulit ang ngisi noon ng itoon ng mata kay Clea. Ang ganda-ganda. Pabalong na sabi pa ng matanda na nagpangiti naman sa dalaga, kaya lang sinundan ng pagyuko. Good afternoon po. She greets back the old woman. Halina, Senyorita. Anyaya na noon sa dalaga at saka bumaling sa kanya. Kukunin sana ang bag. Ako na, Aling Corita, medyo mabigat. Sabi naman niya na lalong nagpangisi sa matanda. Hindi po ako, Senyorita. Clea na lang po ang itawag ninyo sa akin. Tsaka hindi po ako girlfriend ni Tito Mateo. Anang dalaga at saka sumulyap sa kanya. They're walking together heading to the first hotel. Tito mo siya? Ikaw na ba si Senyorita Ninya? Yung batang pamangkin niya? Usisa pa noon sa dalaga. Tahimik lang si Mateong nakikinig kung anong isasagot nito sa matandang may pagkachismosa. Naku, hindi rin po. Best friend ko po yun si Ninya. Ah, tatango-tango si Corita pero para may gusto na namang itanong. Oh, asawa ka na siguro ni Sen... Umpisa ulit na matanda na agad sinagot ni Clea. Ay, hindi po. Maagap na salo ni Clea. Wala po kaming relasyon. Kailan lang po kami nagkakilala. That's what you know. Nasa matres ka pa lang ng nanay mo. Kilala na kita. Sagot ng isip ni Mateo. OMG! Mateo, my baby! Tilin ni Lindo na may bukana ng hotel na kaagaw na atensyon niya. Lalo na't nagtatalon pa yon habang hawak ang scarf na nakapulupot sa leeg. Wala pa ring pinagbabago ang bakla. Baliw na baliw pa rin sa kanya. Maraming nagtataka kung paano siyang nagkaroon ng kaibigan na katulad nun. Paano?
Lalaking-lalaki siya at si Lindon naman babaeng-babaeng itsura. Hindi yung tipikal na uri ng bakla na may suot na wig at kasing kapal ng makeup ng patay ang kolorete sa mukha. Maganda yung bakla at mukhang babae ang mukha. Kasama niya si Lindon sa military school at naging tampunan ng bully nang di na matago ang pagiging bakla. Nang umuwi, binugbog pa ng sariling ama ng isang police major at naging kaibigan niya si Lindon nang minsang maabutan niya, sinusuntok yun ng sariling ama. Sa galit niya, daldapang-dapan ang bakla at sinuntok niya rin ang ama nito na kagad niyang sinaklolohan. Tumamba ang mayor kahit ang gamit niya isang kamao lang. He was so mad at that time because though he's not good in terms with his own dad, his father never molded him, no matter how smart and strong-headed he was. Palagi niyang kinokontra ang gusto ng ama niya pero ni minsan, hindi siya pinitik noon o ni sino man ng mga magulang niya. Mateo smiled at Lindon but Clea nods at him. Friend mo? Nakatingala to sa kanya at kumukurap ang mga mata. Yup, he gazed at her. Why? Ang ganda niya kaya lang, parang di siya tunay na babae kasi malakas siyang tumili kaysa sirena ng bombero. Tumuli sa mga labi ni Clea, kaya tumawa naman si Mateo ng malakas. Naging ex mo rin ba siya? She continued which made him stop. Disculpa? Napaangat ang mga kilay niya. Umangil si Clea sa kanya at gigil na tinikom ang mga labi. Sinabi ko nang walang Espanyol eh. Excuse me? He translated. Now he sounded so cool. Noon wala siyang gana makipag-usap kanina man. Seryoso kasi siyang tao at puro trabahong inaatupag. But now he's talking casually, making conversations more often and smiling more often. He's a friend of mine. Ani ang binalik ang mga mata kay Lindon. Oh, akala ko wala kang kaibigan kasi masungit ka. Bulong pa ni Clea at saka umismid sa kanya. Oh my baby Mateo, miss mo na ako? Biro ng bakla na makalapit sila at ibineso siya. Saka yung tumingin kay Clea. May bata. Gusto ni Mateo madismaya. Lahat na lang bang makakakita sa kanila sasabihin bata to? Oo, alam niyang bata yan kaya nabubwisit siyang pakinggan na para bang isa siyang rapist na batang walang muwang o kidnapper. Yes, she's Clea, my girlfriend? Bulalas ni Lindon na napatakip sa bibig. Oh my goodness, madedemanda ka Mateo. She's too young. Corruption of minor yan. Iiling-iling pang sabi noon kaya ines na humaba ang mga labi ni Mateo. Isa na lang ang gagawin niyang tomboy ang baklang kaibigan sa pamamagitan ng suntok. Di pa nga siya tapos magsalita, inunahan na kaagad siya. Lalo pa siyang napiko nang humagikik si Clea at isa rin namang napatakip sa bibig at naniningkit ang mga namumugtong mata dahil sa pagtawa. Kay bata nga, Madam Linda. Sang-ayon naman ni Corita. Madam Linda? Kailan pa naging Linda si Lindon Tarantula? Diyos ko Mateo, my baby. Baka naman nabuling ka ng itak ng tatay niyan. Bakit sinama mo? Don't tell me tinanan mo na. Oh Lord, baka pregi na si baby girl. He looks at Clea when he heard no giggles from her. Her face suddenly looked so sad and her eyes told the same. Wala na akong daddy eh. Wala nang hahabol ng itak and I'm not pregnant. Tito Mateo's just keeping me safe from some bad guys. We're not what you think we are. She told unhappily. Ngumiti pa rin to sa huli pero umilap ang mga mata. At di naman totoong ngiti ang pinakita. It was a fox and forced smile just to please the people in front of her. Pumaramal din ang mukha ni Lindon. Sorry for that. And don't you worry. Super bait yan kahit super seryoso. I'm sure hindi kanyan pababayaan. Hinawakan noon ang mga kamay ni Clea at marahang hinimas. Salamat Madam Linda. Humagikik din ang bakla at saka paseksing giniyan dalaga papasok sa hotel. Tila nawalan yon ng pakialam sa kanya at inayaan siyang bitbit ng bagat ang pusa. I guess we're the best buddies here, cutie. Parang sintu-sintong kausap ni Mateo sa pusa bago siya sumunod papasok sa hotel. His employees are greeting him. Noon pa lang siya ulit na pasyal sa lugar. 2 taon na rin at nakakabisita lang siya sa mga properties niya kapag on leave siya. He's always spending a month or 2 visiting his properties and businesses all over the country. Yan din sana isa sa mga main plans niya, kaya siya nagbakasyon. Pero napabagsak na nga siya sa on-leave duty bilang isang protektor. But he's not regretting it anyway. He is proud of it, and somehow very happy too. He had not expected that he's going to see the grown-up daughter for his ex-lover, and never expected that somehow he would develop a strong inevitable attraction toward the girl at that very first moment he had laid his very eyes on her. Nilibot ni Clea ang mga mata sa kabuuan ng penthouse. Matapos may sara ni Mateo ang pinto at umalis na si Aling Corita at si Lindon. I only have one room here and you'll be occupying it. Ani Mateo habang binababa ang pusa sa sofa. Ikaw? Tanong ni Clea nang lingunin siya.
Di naman yata tama na agawin niya ang karapatan nito na matulog sa maayos na higaan. Babae ito at lalaki siya. Alangan naman na siyang matulog sa malaking kama at ito ay sa sofa. Nasa naman ang pagiging gentleman niya noon? Kahit na snob siya at arrogante, hindi naman siya gago. There! Mateo pointed at the white couch. Ako na lang dyan. Doon na nagbunggo ang mga kilay niya. I won't let you sleep on that. Doon ka sa loob at dito ko. Follow my orders for us not to argue. Pasimple siya nitong inirapan at nilibot ang mata sa paligid. Tsaka naglakad papunta sa may banyo. Hindi na nga, she answered. Palagi ka na lang high blood. Tsaka hindi magandang minumura mo si Attorney Villena, Tito Mateo. Oh God, here we go again. He deserved it. Giit pa rin ni Mateo. Kung alam lang nito na mas nauna nga siyang murahin, but of course, he cannot let her know. Ayaw naman niya magmukha siyang mapanira ng tao. Tsaka wala naman yung problema na sa kanya dahil isa naman ang pinaglalaban nila, ang kaligtasan ni Clea. Tumigil ka na, Tito ha, sumusobra ka na. Saway pa rin ni Clea sa kanya at saka binalibag ang pinto ng banyo papasara. He just decided to fix her things inside the room. Tsaka dapat na nasa kanya ang bag dahil alangan naman na kapag makapagbihis siya ay pumasok pa siya sa kwarto para lang kunin ang mga damit niya. Baka siya na ang makasuhan ni Villena ng rape kapag nagkataong makita niya si Clea na nakaupo o nakahiga sa kama niya at suot ang manipis na sando at bakat ang dibdib. Umigting ang harapan niya. He won't ever forget those small taut nipples against that white thin fabric she was wearing last night, and is aching inside to see those again and see her wearing nothing at all. Stop it, Mateo. Enough! Pagpasok ni Mateo sa kwarto, hindi siya nadismaya dahil sobrang linis at bagong palit ng mga kortina at beddings. Kinuha niyang portfolio sa bag sa binuklat. Tumambad sa mata niya mga litrato ni Vlad at Denise na walang mga buhay. Brutal nga ang pagkakapatay, walang saplot ang maliit na katawan ng babaeng una niyang minahal. Binuklat niya ilan pang litrato para makumpirma kung yun nga ang Denise niya at totoo na wala nang iba pa. Pagkahabag ang nararamdaman niya at hindi na pagmamahal. Sa nakikita niyang sinapit noon ng mga demonyo ay talaga namang palang napakadelikado ng lagay ni Clea. He stared at the photo for a while. I will protect your daughter no matter what. Rest in peace, Denise. Sinuksok ulit ni Mateo ang mga litrato at portfolio saka sa isang damit ni Clea at nilagay sa aparador. Kung gano'n naman kagulo ang damit niya, gano'n naman kaganda ang pagkakatiklop ng gamit ng dalaga. Nakakahiya pala kung nauna tong halukayin ng bag. Wala kasi siyang katsaga-tsaga talaga sa pagtitiklop ng damit. It's better for him to go and seek for some criminals in the street than to fold his shirts. Baka ma-stroke siya na wala sa panahon kapag nagtiklop siya ng mga damit. He doesn't even know how to fold his brief. Yun lang ay very organized naman siya sa ibang bagay tulad sa bahay at sa pagluluto. Even when it comes to ironing his own clothes and uniforms,